You know, church, I just really want to express this na kanina, no, habang tayo nag-worship, ramdam ko talaga yung, alam mo, ramdam ko yung gladness o yung joy ng Panginoon na tinatanggap niya yung ating papuri. Kasi karamihan na sa atin dito, by faith talaga yung pagpupuri natin sa Kanya. Tama po ba yun? By faith yan. So, huwag nating iisipin na yung pagpunta natin dito sa church, yun bang buti pa yung katabi ko, ang saya niyang magpuri sa Panginoon, ang lakas niyang umawit, siguro lahat ng prayers niya nasagot na. Aba, hindi po. Tayong lahat dito sa ating pagpunta, iba-iba po yung sitwasyon po natin. But there is just something about the presence of God and even that step of faith na ating ginagawa sa ating pagpunta dito. That's why we appreciate you, church. Thank God for responding, no, sa Panginoon at sa Kanyang presensya every time you come here. So, how many of you are excited that you are in church today? Yan, okay, yan. Ramdam ko yung excitement ninyo. Yung pagsagot nyo pa lang ng amen. Kaka-excite yan. Ayos. Okay, so sino pong nandito last week? Yan, alam ko po madaming absent. Ako din absent ako last week. Okay, napahaba yung ating break last week, no? So last week po, alam ko po yun na si Pastor Cyrus, siya po yung mensahero natin last week. Okay, meron pa tayong natanggap. Natural, may mga takeaways tayo. So ako, kahit wala ako dito physically, syempre pinakinggan ko po yung mensahe ni Pastor Cyrus. At ang kanyang title nga during the time ay Pag-aantay ng tunay. Yan, tunay, pag-aantay ng tunay. At nasabi niya, ito isa sa mga nasaad niya, no, na hindi mo pwedeng madaliin ang pag-aantay. Tama 'yon. Hindi mo pwedeng madaliin ang pag-aantay. Kaya nga inag-aantay eh. Pero sa totoo lang, no, parang minsan gustong-gusto natin yung nagmamadali tayo. Yung gusto natin, ang tagal naman, ganun, no? So guess what, church? Ipagpapatuloy natin yan. Yan yung mensahe po natin ngayong hapon na ito. Okay lang po ba kayo? Pakicheck po ninyong katabi ninyo. Sabihin niyo po, handa ka na ba? Yan, okay. Awit chapter 37 verse 7. Basahin po natin ito sa Tagalog version po, no? Kasi Tagalog service ito. Paalala lang, okay? So, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, sabi dito. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Grabe to. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mo daw kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan. Umunlad man sila. Sarap, napakamakata. Ano po? Ulitin natin. Pwede ba sabay-sabay nating basahin? Okay lang ba yun? O, sige. On 3 ha, 1, 2, 3. Sa harap. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Sa likong paraan, umunlad man sila. Yan, ganun yung pagbasa nun, di ba? Kasi yun nga, may pagkamakata ito. Kasi syempre, nasa Psalms nga ito eh. So it's very poetic. Tingnan din natin sa English kasi kung minsan, pag translate mo, yung pala ibig sabihin nun. Okay, just for this verse lang po. Sabi niya sa Psalms, again, sa English, rest in the Lord and wait patiently for Him. Yun pala yung first portion. Yung sa harap ni Yahweh, pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Again, in English, rest in the Lord and wait patiently for Him. No? So when I was reading that, sabi ko, parang sinamarize niya yung mga mensahe na narinig natin the past weeks patungkol po sa resting. At saka ito nga, pagpapatuloy natin sa area po ng pag-aantay. Okay? Sabihin mo nga, wait patiently. Yan, okay. Pero again, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi pa tapos kasi si Lord sa atin, kaya ipagpapatuloy natin itong mensaheng ito. Meron pa akong tanong sa inyo, kasi nabasa ko po ito sa isang post, itong recently, nakita ko sa Facebook. Tapos sabi ko, parang swak ito sa mensahe sa Sunday. Ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, okay, sino pong may mga, tanong ko po muna, sino pong may mga anak dito, especially kung yung mga younger, teenagers, or even mga wala pa sa teens, yung mga anak na pwede nang mautusan. Yan, pwede nang mautusan, okay. So, or kahit malalaki na yung mga anak natin, pero for sure may experience kayo dito. Ano ang karaniwang sinasagot ng mga anak natin pag sila ay ating inuutusan? Sagot. Wow! Wait lang. Grabe naman kayo. Yung iba naman may ganito. Wait lang po. O, di ba?
May ganun naman eh. Kayo, sagot niyo sa mga magulang niyo, no? Okay. Wait lang. Buti na lang wala ang anak ko dito. Okay. Wait lang kasi, mami. Shh. May ganyan pa. Okay. Shh. May ganyan pa, di ba? Okay, so, may natawa ako kasi meron akong wala siya dito ngayon, pero maalala ko itong isang kasama natin na minsan meron siyang bagong kasambahay. Tapos tawang-tawa ako kasi na-witness ko. Sabi niya sa kasambahay niya, uy, kunin mo nga yung Tapos sabi ng kasambahay niya, wait lang ate. Sabi ko, ayos to ah. Hindi lang pala anak yung sumasagot ng wait lang. Yung kasambahay niya, wait lang ate. Ayan, gawa na siya, tapos meron pa siyang ka-text. O, di ba? Ang saya. Okay. So anyways, alright. So wait lang. Yun yung naririnig natin na sagot, di ba? O di kaya yung mga iba, ako na naman? Ba't hindi si kuya? Ba't hindi si ate? Yon. Pero ang pangkaraniwan, kagaya nga ng sinabi ninyo, wait lang. Okay? Kaya nga yun ang title ng ating mensahe ngayon eh. Sige, labas nga natin yung wait lang. Ayun, wait lang. Okay. So, ang challenge, papaano, kasi tayo nga, magaling tayong sumagot or mga bata, di ba, na sumasagot tayo ng wait lang. Ilan naman sa atin dito mga magulang? Halimbawa, may hinihingi ang mga anak natin. Ito na, baliktarin natin. Tapos pag sinagot natin ng, sandali, wait lang. Anong response nila? Di ba? Baliktarin mo ngayon, ikaw mag-wait lang. Tingnan mo lang kung paano sila mag-respond. Pero sa atin, ngayon, kasi ito nga yung title natin, paano kung ang ating Panginoong Diyos ang nagsabi sa atin ng, Nadine, wait lang. Okay. Wait ka lang. So, medyo may attitude kasi itong wait lang na to na 2 words. Ibahin natin yung title, yung totoong title natin. Kasi ang Panginoon ang nagsasabi sa atin. So, ito yung totoong title natin. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayong panahon na ito, anak, wait lang. Ayan. Anak, wait lang ha. So, ayan, medyo siya, di ba? Kasi Panginoon yun eh. Hindi yung parang response natin sa ating mga magulang na wait lang. O di kayo, wait lang. Okay. Panginoon, pinapaalala niya sa atin sa lugar na ito, anak, una ha, ikaw ay isang anak. Sinasabi ng Diyos sa iyo, yung ama, wait lang. Wait lang. Okay? Ayos ba yan? Okay. So, pag-usapan natin ang isang halimbawa kasi nakita ko po na even in the Bible, nasaad ang halimbawang ito ng isang tao na alam ko po na alam niya, grupo ng mga tao, alam nila kung papaano mag-wait. Na pag sinabi ng Panginoon sa kanila, anak, wait lang, alam nila kung papaano ang mag-wait lang. Ito po ay ang mga magsasaka or ang mga farmers. Basahin po natin sa Santiago chapter 5 verse 7 to 8. Okay? So pag sinabihan ng Panginoon, o di kaya ang mga farmer, alam nila kung papaano mag-antay. Verse 7, sabi niya dito, kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Yan. Napakaganda po nitong verse na ito. Marami tayong pwedeng pag-usapan dito. Pero at this point, nais ko lang na i-point out dito yung halimbawa ng isang farmer in relation to what we're talking about right now. Alam niyo, ang isang magsasaka, naiintindihan niya yung pag-aantay. Okay? Parang yung finish ni Pastor Cyrus last week. In fact, ito yung isa sa last verse nga na binasa niya, yung pag-aantay na tunay. So, alam niya kung ano yung process of waiting. Naintindihan ng isang farmer na pag siya'y nagtanim ngayon, hindi po agad-agad, kinabukasan, meron siyang harvest. Tama po ba? Yeah, meron pong mga characteristics ang isang farmer na kung saan because of yung experience niya sa pagtatanim, sa pagpa-farm ay na-develop sa kanya. At kung kaya't naintindihan niya ang pag-aantay. At sa kanyang pag-aantay, may mga katangian na pwede nating makita sa buhay niya at pwede nating ikumpara sa buhay din natin bilang anak ng Panginoon in a very spiritual sense. Alright? Kagaya din dito, no, sa Galatians 6:9, sabi niya, makikita natin itong mga verses na ito at mamaya po sisiyasatin natin yan. No? Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Alright? So,
anong grupo ulit ng mga tao ang quote-unquote umaani? Naintindihan ng farmer ang pag-aani. Alam niya na para siya ay magkaroon ng magandang ani, pag nagtanim siya ngayon, hindi yan agad-agad. May mga proseso siyang dadaanan. Tama po? Okay. Ay, magandang pag-usapan po natin yan. Kasi, alam niyo ba, sa kapanahunan ngayon, di ba, I remember nung nasa elementary pa ako, pagka pinag-uusapan, ano yung uri ng, tawag ba nito, kinabuhayan, or paano ba yung term po nun? Dito sa ating nasyon, yung agriculture, that we are an agricultural nation. Di ba? Okay? Nung elementary ko lang po ba yun? Iba na po ba ngayon? Kasi yun dapat, kasi sa Pilipinas, dahil nga ang ating lupain at ang ating klima, ayan na naman tayo eh. Okay, ang ating klima ay, napatingin ako kay Andre, ako. Okay, alright? Yung klima natin at ating lupain ay talaga namang swak ito sa farming. Kaso, sa totoo lang, sa panahon ngayon, ay madami pong hindi marunong yan. In fact, last time, 2 months ago, I think we went to Banawi, we visited Banawi. Tapos, alam niyo ba na kung bakit ang Banawi rice terraces ngayon ay hindi na kasing ganda noon? Kasi po, yung mga farmers, syempre matatanda na sila. At yung mga anak at kaanak-anakan nila, kaapu-apuhan, ayaw na nilang ipagpatuloy yung gawain ng kanilang mga lolo-lola. Kung kaya't yung mga farm napapabayaan. Kaya hindi na ganun ka-glorious yung Banawi rice terraces. Ganun din po sa mga other provinces, if you're gonna research and check ano bang nangyayari sa sitwasyon or kondisyon ng farming or agriculture sa nation natin. Pero ito po ang good news sa totoo lang. Nagkakaroon po ng reawakening sa ngayon. Okay? Dahil nakikita po ng ating bansa na kailangan po natin yan. Right? So, maganda rin po na pag-usapan natin on the side, but again, in relation sa buhay natin bilang mga Kristiyano. So, ito yung nais natin. Para tayo, kagaya ng isang farmer, ay magkaroon ng magandang ani, let's not give up. Sabihin mo sa katabi mo, don't give up. Okay, so, para sa mga verses na ito, meron po tayong mga punto, no? Mga punto na pag-uusapan, mga bagay na tinuturo at pinagtitibay ng Diyos sa isang farmer pag sinabi niyang, anak, wait lang. Okay? So, ulitin ko po, ito ay mga bagay na tinuturo at pinagtitibay ng Diyos sa isang farmer. Ito yung mga characteristics na pinagtitibay ng Panginoon sa mga farmer pag sinabi niya sa kanilang, anak, wait lang. Anong number 1 po dyan? Number 1 po yung pagtityaga. Okay? Pagtsatsaga o di kaya patience. Kaya nga nung nabasa natin kanina, buong tiyaga na nag-aantay ang farmer. Hindi siya nagtatanim ng binhi ngayon, pagkatapos nag-expect siya na mag-harvest kinabukasan. Alam po niya yung proseso. Kagaya po nung makikita natin sa Mark chapter 4 verse 28. Ito po yung isang process, no, ng seed time. Sabi niya, ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na para ito ay anihin. Sabihin mo nga process. So ayan, alam ng farmer yan, na pag nagtanim siya, dadaan sa process ng germination, yung kanyang seeds. Okay? Ayos po ba yun? Plantitang-plantita ako ngayon, ano? Okay, alright? So, dumadaan sa proseso ng germination. Pagkatapos niya, lalabas yung blade. Ang maganda pong halimbawa na maaari niyong ma-imagine dyan ay yung corn. Yan, lalabas po yung blades po niya. Pagkatapos, lumalaki siya, and so on and so forth. And then hanggang sa, sabi ng binasa natin, pagkapanahon na para anihin, eto na yung naghasik, pupunta na siya dyan at aanihin niya yung kanyang tinanim. Again, ang farmer, naiintindihan niya ang process. Kagaya ng nagtatanim ng bigas. Alam po, bigas or palay? Palay pala. Alam po ng farmer na ang palay, it takes, Pastor, how many months? I think 4 to 6 months. Okay? 4 to 6 months, okay?
a farmer po si nagtatanim din po si pastor, hindi nga lang palay. Okay, hindi lang palay, tinatanim niya. So ang palay po, it takes, in fact, yung mga iba pong mga uri ng palay, pwedeng 3 months. Okay, but 4 to 6 months po yan, pwede na siyang anihin. Okay, yan po. Petchay. Okay, sinong nag-uulam ng gulay dito? Okay, petchay. Wow. Pastor Gam, nagtanim ka ng petchay, o di ba? Yan, pwede rin po natin gawing container, yan, itanim po sa mga containers lang. Ang petchay, ilang araw kaya or ilang linggo? Ang petchay po, pwede po siyang 5 to 6 weeks. Yan, 5 to 6 weeks. Pagka tinanim mo, after 5 to 6 weeks, pwede mo na siyang anihin. Paano ang mangga? Mangga, ilang weeks? Taon na lang po pag-usapan ang haba ng weeks, okay? Ang mangga, mahabang panahon yan, okay? Depende kung anong klase ng mangga, okay? It will take you 5 to 8 years bago siya mamunga. Yung mga tinatawag nating apple mango or Indian mango, ayun po pala. Yun po, 5 years po, namumunga na po siya. Okay? Ako, personally experienced that. So, there was one time kasi, nung moving from Baguio to Manila, pangarap ko po na magkaroon po ng puno ng mangga na bumubunga, syempre. Okay? Dapat. So, nung nagkaroon ako ng opportunity, ito talaga ginawa ko, hindi ko makalimutan yung kumakain ako ng Indian mango. Sabi ko, tamis nito ah. Gusto ko tong variety na to, di ba? So, ginawa ko, tinanim ko po agad-agad yung buto. At magkailang linggo, nakita kong umusbong. Inalagaan ko yan. I'm telling you, after more than 4 years, almost 5 years, namunga. Okay? At patuloy po na siyang taon-taon namumunga. At nasishare ko pa sa neighbor ko. O di ba? Yung kagandahan nun. So it takes years. Di ba? It takes years. Pero meron siyang bunga at hindi po siya humihinto ng one time. Yan. Okay? So process yan. Pero maalala ko po nung time na nung tinanim ko yon, after how many weeks, sinisilip ko parati. Binibisita ko, tinitingnan ko, ano nang itsura ng mangga ko, mini-measure ko. Ang tagal naman. Okay? Pero naintindihan ko na it will take time. And finally, ayan na. Okay? Ang laki na nga ng puno namin. Now, sa generation natin ngayon, meron pa akong na-discover bilang isang plantita. Kasi nga, ang tagal namang mag-antay ng mangga para tumubo. It will take 5 to 8 years. Okay, even palay, wow, mahaba. Okay, ngayon, meron akong natutunan na kung saan days pa lang, Pastor, pwede mo nang i-harvest. Opo, okay. So, nakita ko, pwede pala nating pag-aralan ito. So, natutunan ko at nasubukan ko ang pagtatanim ng microgreens. Pa-seminar po pala ito, guys. Okay, so, alright. Microgreens. Wow, ano yun? Papakita ko po sa inyo yung sample. So, nagtanim ako ng mga seeds. These are special seeds. Hindi lang po yung mga pangkaraniwang seeds natin. So, first day, itinanim ko po itong seeds. Ito parang sprouts po siya. Meron pa akong picture. Ayan! Day 1, okay? Radish. Okay, di ba ang radish, I think it will take 5 months bago mo siya, 5 to 6 months bago mo siya ma-harvest, if I'm not mistaken. Pero itong microgreen, abay, days pa lang, pwede na siyang ma-harvest. So, inantay ko siya. Day 2, day 3, day 4. Nakita ko, ganito na itsura. Okay, wow! Sabi ko, ang ganda na ng aking radish. Okay, so that's a microgreen. Day 5. Binantayan ko po talaga yun, guys. Okay, pinipicturean ko talaga, wow! At eto na, day 6. Pwede mo nang kainin. Yan, o, di ba? Okay, kinain na niya. Ang galing, di ba? Ako nagtanim, iba kakain. Yan, okay, okay lang yan. Masaya ang farmer pagka ganon. Tinanim nila, iba. Ha? Syempre, kasi next week sa next steps, Life Group Sunday natin. Yan, okay. Kaya dapat na ipasok natin lahat. Di ba? So, sabi ko nga, ganito na ba kasi sa generation natin dahil masyado tayong impatient, di tayo makapag-antay ng matagal. Ito, binibigyan na tayo ng Panginoon ng pagkakataon para meron tayong mabilis-bilis na harvest. But take note ha, hindi pwedeng overnight. At least 5 to 6 days, di ba? Ayos. Okay ba yung example ko, guys?
Okay, kung interested kayo, pwede nyo akong i-message ha. Pag-usapan natin yan. Okay. PM is the key. Ay, hindi. Okay. YouTube lang, i-check nyo lang po yan. Okay, anyway, so yun nga po, no? Yun yung isang karakteristik ng isang magsasaka. Yung pagtitiis o di kaya patience. You need to be patient. And same is true sa ating buhay, sa ating pag-aantay. Kailangan natin ng patience. Amen? Huwag magmamadali, alright? Okay, huwag magmamadali. Pag sinabi ng Panginoon, anak, wait lang. Anak, wait lang, meron siyang dinidevelop sa atin kagaya ng isang farmer. And that is yung pagtitiis, yung patience natin. Inaayos ng Panginoon sa puso natin yan. Hallelujah! Sino ang nangangailangan dito ng pagtitiis? Yeah, tayo na nanalangin kung minsan, sinasabi natin, Lord, I need patience. Kailangan ko ngayon na please. Okay, wag tayong maging impatient sa prayer natin. Okay? Antayin natin ang Panginoon na siya ang gagalaw sa ating kalagitnaan. Pangalawa po, pag sinabi ng Diyos, anak, wait lang, kagaya sa buhay ng isang farmer, naniniwala ako na ang dinidevelop niya dito ay ang pagtitiis at pagpapatuloy. Pagtitiis at pagpapatuloy, o di kaya sa English, endurance, and continuing, para tayo magpatuloy, not to give up. Di po ba? To endure, to continue, and not to give up. And it takes a lot of time para ma-develop sa buhay natin yan. Again, kagaya ng isang farmer, mahirap po ang buhay ng magsasaka. It takes hard work, endurance. It takes, that ability not to give up. Titiisin niya, ang isang farmer po ay tinitiis niya ang pagpapalit-palit ng seasons. Pagpapalit-palit ng, minsan, ang taas ng araw, pero kailangan pa din niyang puntahan yung farm niya. Minsan, andyan ang bagyo. Okay? Lalo na ngayon, sabi nga natin, climate change. Kahit na hindi panahon ng bagyo, biglang nagkakaroon ng bagyo. Di po ba? So, mga bagay na hindi makontrol ng farmer, pero kailangan niya. Kailangan pa din niyang mag-endure. Kailangan pa din niyang magtiis. Kailangan pa din niya na gawin ang mga nararapat para sa kanyang yung nilulong po niya na harvest. Kasi nagtanim siya eh. Okay? Isa siyang magsasaka. Ito yung kanyang gawain. Now, tingnan po natin sa Hebrews chapter 10, verse 35 to 36. Para sa atin din po ito, ha? Kagaya ng isang farmer. Endurance and, not to give up. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Wow! Inyo bang inaasahan yan? Dakila daw ang gantimpala na nag-aantay sa atin. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Paulit-ulit natin tinatanong, ilan sa atin dito na naniniwala na merong pangako ang Panginoon para sa inyo? Amen. Don't give up. Kung hindi pa ninyo natatanggap yung pangakong yan at alam ninyo na ito'y binigay ng Diyos at para sa inyo, don't give up. In fact, kahit na natanggap nyo na yung promise ng Panginoon, ang Diyos, hindi pa din siya, He's not stopping. Meron pa din siyang pangako, ibang level naman. Tama ba? Yeah, ibang level naman, so patuloy. Ito nga, kaya nga yung pag-aantay natin sa Panginoon, isang proseso that will continue habang tayo ay may buhay sa mundong ito. Habang tayo ay nasa journey and walk of faith, patuloy pa din tayong nag-aantay at mag-aantay sa ating Panginoon. Amen? Okay, another one po, naniniwala ako na isa pa po sa pinagtitibay ng Diyos sa buhay ng isang farmer at ganoon din po sa atin habang nag-aantay ay ito, pagtitiwala at pananampalataya. Amen? Trust and hope and faith. Trust and faith, pwede nating ipasok dyan yung confidence. Alam niyo, yung farmer pag nagtanim po siya, there is an element of trust. An element of trust na pagka tinanim niya yung kanyang binhi sa lupa, trusting that the soil, pagka po diniligan po niya yan, yung soil, yung water, yung sun, etong mga forces na ito ay gagawin nila ang kanilang makakayanan para po sumibol po yung binhi. Yeah? Kailangan magtiwala ang farmer na ganun ang mangyayari. Na hindi imposible. Kasi imagine niyo na lang, kung ang farmer sabi niya, naku, hindi ako naniniwala na pag tinanim ko itong binhing ito, ito naman ay tutubo. At pag hindi niya tinanim at instead ay nilagay niya sa bote at sabi niya, dito ka na lang sa garapon, anong mangyayari? Natural, wala siyang harvest. Di po ba? Okay?
ganun din po sa buhay natin. Kailangan meron po tayong pagtitiwala. Na pagka tayo po, halimbawa, okay, gamitin ko po sa area ng giving to ha, kasi magandang halimbawa natin yung seed eh. Pagka sa area ng giving natin, we have to trust and believe that if we sow, na kung tayo ay magtanim, halimbawa sa giving natin, tithes and offerings, naniniwala tayo na pag tinanim natin ito sa good grounds, andyan yung ating pananampalataya, andyan yung salita ng Panginoon. Amen? Okay, and we will water it, and by faith, we speak life to it. You know what? We are going to reap a harvest. Amen? Amen. Ganun din po sa relationships. Alam natin at naniniwala tayo, we have to trust. Meron tayong pananampalataya, we have to believe na pag tayo ay nagtanim sa isang relationship, halimbawa sa pamilya, nagtatanim tayo ng panalangin, nagtatanim tayo ng pag-ibig, di po ba? Sa ating mga natural, sa ating mga anak. Madali lang yan doon sa mga kaibig-ibig eh. Pero papaano kung sa relationships na kung saan ako kailangan ko magtanim ng forgiveness? Kasi nakakainis na eh. Ganito ginawa niya, pero kailangan mong magtanim ng forgiveness. I am telling you, okay? Ang Panginoon, nakikita niya kung ano yung tinatanim natin. And we've got to trust and believe na tayo ay aani ng harvest. Yes? Amen. Okay, sabi nga niya, sa Psalms chapter 33 verse 20, sabi niya doon, tayo naghihintay ng may pagtitiwala sa Panginoon. Look at this. Nag-aantay tayo at meron tayong trust, meron tayong pagtitiwala sa Panginoon na siya ang tumutulong at sa atin ay nagtatanggol. Nagagalak tayo dahil tayo'y nagtitiwala sa kanyang banal na pangalan. Amen po ba? Panginoon, sumaamin nawa ang inyong matapat na pag-ibig, ang aming pag-asa ay nasa iyo. So ito yung mga qualities na I believe na in our waiting sa ating pag-aantay, pag sinabi ng Diyos sa atin, anak, wait lang, meron pa siyang ginagawa sa puso natin. Pwede pa nating dagdagan po yan. What about this? Ang pagpapatibay at pagpapakatatag. Okay, that's strength and courage. Pinapatibay ng Panginoon ang ating mga puso habang tayo nag-aantay. Kagaya ng isang farmer, kailangan niya ng strength and courage. Sabi ko kanina, mahirap ang trabaho nila, di ba? Kung kaya't, dapat lang na sa kanilang pag-aantay, they will not give up and they should be courageous and they have this strength, this inner strength na mangyayari yung harvest na aking inaasahan. Amen? Okay, basahin natin. Santiago chapter 1 verse 2 to 4. James, Santiago. Mga kapatid, ito, binasa natin kaninang umaga sa English version. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabihin nyo nga, kasi pambihira to. Sabi niya, kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Tanong, ilan po sa atin dito ang dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok? Pues, lahat tayo sabay-sabay. O, di ba? Medyo sarcastic eh, di ba? Pero yan, magalak daw tayo. Bakit? Bakit? Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang hirap tanggapin. Pero yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Yeah? Na tayo daw, dapat malaman natin nagiging matatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Okay? If there are challenges, if there are trials, you know, that's the testing of our faith and our faith becomes strengthened. Okay? But that's how it works. Sabi dito, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Sabihin mo sa katabi mo, don't give up. Di ba? Magpakatatag daw tayo hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. At pwede nating idagdag yung nabasa ka natin kanina para ma-reap natin yung harvest. Yes? Yung ani na pinangako ng Panginoon sa atin. Salamat na lang ng isang farmer ay hindi nag-give up. Na siya ay nagpapatibay at nagpapakatatag. Inaalaw niya na yun ang characteristic na nabibuild sa kanya. Amen. At pwede rin po nating idagdag dyan. Napakadami actually mga qualities, pero pwede rin nating idagdag. What about pag-asa at inaasahan? Ito yung hope and expectation. Again, ang ganda. Mensaheng mga narinig natin the past Sundays. Ikaw rin lang ay mag-aantay, mag-expect ka na. Di ba? Ganon yung farmer.
Nag-aantay siya at nag-expect siya ng harvest. Imposible ng isang farmer. Alam nyo, kahit na mahirap ang situation, I know that because ang aking family ay, especially sa father's side, ito po yung katotohanan yan. Ang aking tatay, 10 po silang magkakapatid. Lahat po sila ay, lumaki po talaga sila sa farm, dun po sa pinaka-north, na kung saan nanggagaling ang ating mga patatas, repolyo, wombok, sweet peas, lahat po ng mga highland vegetables. Now, sa hirap ng trabaho ng farming, isa sa kanila gumive up at sabi niya, ayoko na, napakahirap. Guess who kung sino yung nag-give up? Yung tatay ko. Okay? So, iniwan niya ang buhay ng farming at sabi niya, punta na lang ako sa La Trinidad. Okay? At nakipagsapalaran. Maigi na din lang yun, kaya kami nandito. Dahil kung hindi, di ba? Okay? But nonetheless, dahil alam niyo yung hirap ng farming, pero parati kong naririnig sa kanya kung ano ba patungkol sa farming and because we constantly visit also that place. So, kahit na gaano kahirap ng situation, ng circumstance, or even weather conditions, kahit na alam nila na, alam nyo ba na doon lalo na doon sa north, even if it's rainy seasons, they will still plant. Even if there's a risk na sisirain ng bagyo ang kanilang pananim. Because farmers has to be risk takers. Dahil kung hindi nila gagawin yan, okay, walang harvest. Wala tayong kakaining mga gulay-gulay dito. Okay? And so, even if the situation may be hard, it may be difficult around them, meron pa din silang expectation. Naniniwala at nananampalataya pa din sila na magkakaroon pa din ako ng harvest. Kahit na mag-vary pa ang mga prices, they're still believing. May mga times, bumabagsak ang presyo ng mga gulay. Pero ang mga farmers, go pa din sila ng go. Why? Because they're expecting darating ang Panginoon. Panahon. Talagang darating ang Panginoon. Okay, darating talaga ang Panginoon, okay? Pero meron sila, ayan, tinicheck ko lang kung nakikinig kayo eh. Okay, lahat ng mga inaantok, magsabi ng amen. Kita nyo yan? Huli, parati na lang. Okay, alright? Okay. Kala ko pa naman nakikinig ka. Sige. Ayos lang yan. I forgive you. You have been forgiven. Thank you, Jesus. So, again, no? Anuman ang panahon na kanilang hinaharap, merong expectation. Okay? Let it be, mga kapatid, whatever it is that we are facing, let's not lose that expectation. While we are waiting, let's keep expecting. Amen. Amen. At dahil ang Panginoon, hindi niya tayo i-fail. Okay. Sa Isaiah chapter 40:28, ito po, last po ito na aking i-share. At babahagi ko ito kasi natutunan ko to kay Pastor Jusel. Napakinggan ko to sa kanyang preaching din kanina. No? In Isaiah chapter 40, verse 28, hindi mo ba nalaman? Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. Hindi siya nanghihina o napapagod man. Buti na lang, no? Walang makatarok ng kanyang kaunawaan. Lalim. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdag niya ng kalakasan. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod. Kaya pala. Sabi ni Pastor kanina, inulit ko lang. Okay, alright? So maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ngunit, sabi niyo nga, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Lahat ng mga agila magsabi ng amen. Yung pamilyang agila. Okay, alright. Sige po, nandyan po sila. Okay. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Ang sarap po nitong verse na ito, no? They that wait on the Lord shall renew their strength. You shall mount up with wings like eagle. No? Sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Sabi niya, okay, alam niyo dito po, sabi nga ni Pastor kanina, there is growth in waiting. There is growth in waiting. Kagaya din, lahat ng mga napag-usapan natin kanina, may nadidevelop talaga sa atin habang tayo nag-aantay. And there is also grace in waiting. Yes, lahat ng mga single magsabi lang. Ayaw, okay. Upang mag-renew at makakuha ng bagong lakas, upang umakyat kay gamit ang mga pakpak ng agila, tumakbo at hindi mapapagod, lumakad at hindi manghihina, kailangan munang may mangyari. Ano yung dapat mangyari? Ang susi dito yung ating pag-aantay.
Yung wait, yung pag-aantay natin. Tingnan natin, kasi merong, ang Hebrew word po, ng word na wait, na mababasa natin dito sa Isaiah, is the word kava. Okay, kava. Hindi po kaba sa Tagalog. Okay? Hindi ibig sabihin na pagka ikaw nagwi-wait, dapat kang kabahan. Hindi. Okay, kava po yung yung po yung Hebrew word. At ang translation po niyan, na wait in Isaiah 40:31, meron po siyang literal na meaning. Ang literal po na meaning ng word na yan is to bind together like a cord. Okay? The twisting or winding of a strand of cord or rope. Parang tali daw po na bind together. Okay? To bind together like a cord, what does that mean? Okay? Ibig po sabihin na nag-intertwine po sila. Okay? Meron po akong picture na ipapakita sa atin. Picture po ng isang rope. Okay? Yung isang rope. Kagaya, yan. Alright? So, ang rope po, yung, you know, what do you call that thing? Nilulubid. Ayun, ang lubid, nilulubid. Yun talaga yun eh. Yun po talaga yung process. Yung, di ba, alam nyo yun, pagkalubid nila, may ganyan-ganyan pa yan eh, di ba? Tapos kumisa may ganyan pa. Sorry. Tumawa si Pastor Dick. Alam niya yun. Okay, right? Yeah. So, yung mga rope, yung mga strand, ilang strand po yan, nilulubid po nila para maging rope po siya. At doon po nagkakaroon po ng strength. So, yun po yung ibig sabihin ng weight. Na ito pala ay mga iba't ibang strand put together para maging rope. At ibig sabihin din po niyan ay sa pagkasama-sama po ng mga strand na yan at nag-i-intertwine sila para maging rope, nagkakaroon ng strength. Kaya nga pwede nating sabihin talaga na there is strength in waiting. That you are actually being strengthened kung tama lang ang ating attitude habang tayo ay nag-aantay. Ito ay nagdadagdag talaga ng lakas sa atin. Nag-i-intertwine tayo. Saan? Nakiki-intertwine tayo una sa Panginoon, sa Kanyang presensya. Alam niyo, yung habang ikaw ay nag-aantay at nandito ka sa church at nagpupuri ka sa Kanya, alam mo yun, yan yung nakikipag-intertwine ka sa Kanyang presence at nagkakaroon ka ng strength at joy habang ikaw ay nag-aantay. Yung habang ikaw ay nag-aantay, nagbabasa ka ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya at pinapalakas mo ang iyong spiritual na pagkatao sa Kanya, you're actually being intertwined with Him. At yan ay nagbibigay sa'yo ng kalakasan. Naniniwala ba kayo doon? Kasi yun talaga yung ibig sabihin ng word na wait. Okay? So, ang isang sinulid, o di kaya yung isang strand, nag-iisang sinulid, cannot lift a weight. Hindi niya kaya. No? Bakit? Kasi wala nga siyang lakas na gawin yun. Sige, meron tayong illustration dito. Alright, so, sandali, sir. Ayan, okay, may support system ako. No, I just need, no. Ito. Okay, ito muna. Di ba? Okay, so, isang strand ito. Ang sabi nung weight ay different strands intertwined together. Yun yung, ibalik niyo po, sir, pakibalik po yung ating ano. Okay, so, pag makikita po ninyo yung rope, okay, yun. Yan. Yan, pagka makikita po natin yan, may mga iba't ibang strand, kagaya mismo nito, no? Okay, yan. Tapos, ilang strands po yan na nalubid together. Nalubid together okay? Para maging rope, alright? So, imagine niyo na lang na kung isang strand, sabi niya, kung isa lang, it cannot carry the weight. In fact, napakaano naman ito. Sobrang napakapurol naman ito. Tingnan nyo nga naman, ginanyan ko pa lang, wala na. Diba? Okay, wait ka lang kasi. Sabihin mo sa katabi mo, wait lang kasi. Okay? Kasi hindi pwedeng nag-iisa lang Dapat talagang malubid tayo, di ba? Now, pag paumahin po ninyo, hindi kasi ako nakahanap ng yung makapal na ganito. So, sabihin na natin, imagine na natin na ito yon. Pero totoo, ito po talaga nalubid din yan, no? So, ito, iba't ibang mga strands po yan. Medyo meticulous po yung process na dinaanan nito. Anong tawag mo dito? No. There's another term. That's what they're using. What is it? What is it called? Okay. Come on, I'm being impatient. Nauna.
Okay, so ano po yung process ng paggawa nila ng rope na ito? Now, nakita natin kanina yung isang strand, hindi niya kayang mabuhat, di ba? Pero ito dahil po, ito po ay mga iba't ibang strands na nagkasama-sama. Ito yung gusto ng Panginoon sa atin. The strands put together is able to lift the weight. Right? Okay, alam mo, sir, pwedeng pakibaliktad to? Merong ibig sabihin ito eh. Okay, pakilabas. Yan. Ikaw kaya ang magbuhat na lang. Alright, okay. Yan. Kasi kailangan ko din talaga na naka-intertwine. Alright. Ito yun, guys. Kita nyo, pag tayo po ay matuto tayong mag-weigh, kagaya ng isang farmer, nabubuhat niya yung harvest. Dumarating yung harvest sa buhay natin. Amen? Pwede nating sabihin na, okay, ano ba yon? Pangako ng Diyos. Pwede nating sabihin na promise of God. Pwede nating sabihin na blessing. Pag tayo, we learn to wait on Him and we get intertwined with Him, at kung ano yung mga dinidevelop niya sa buhay natin, then we are able to carry the weight. Kasi ang harvest mabigat. Mabigat ang harvest. Ang blessing mabigat. Amen? So, kailangan po nating makipag-intertwine sa Kanya at kung ano man po yung Kanyang mga ginagawa sa buhay natin. Okay, to better illustrate and to end po yung aking sinasabi, again, with the word kava, balik po tayo dun sa picture ng rope, pero gamitin po natin or ilagay po natin, ibahagi natin yung mga pinag-usapan natin kanina. Ito yung mga bagay na dinidevelop ng Panginoon sa ating mga buhay or puso habang tayo nag-aantay. So, can you just show? Ayan. Pakitanggal po yung Christmas tree. Natatakpan yung aking illustration. Okay. Kita nyo yan? Di ba? Yung mga strands. So maaring ito yung ginagawa ng Panginoon sa atin habang tayo ay nag-aantay. Dinidevelop yung ating pagtsatsaga. Yes? Kailangan natin ng pagtitiis. Pagpapatuloy, pagtitiwala, pananampala. Ay, wow! Okay, sige pa. Up! That's it. Yan, very good. Pagpapatibay. Pagpapakatatag. Muntik ko talagang patanggal yung Christmas tree. Salamat. Okay. So, di ba? At itong mga to ay kanyang ini-intertwine sa ating buhay. Kung kaya't kaya na nating i-lift ang weight, may it be blessings, may it be harvest, or may it be challenges, kaya din nating buhatin yan. Amen? Praise God. So, wait on the Lord. Anak, wait lang. Pag sinabi ng Panginoon yan, mag-wait ka lang kasi meron siyang ginagawa. We don't have to rush. Let's not be impatient. Gumagalaw ang Panginoon. Hinahanda niya ang bawat isa. Mabigat ang blessing. Mabigat ang harvest. Gusto natin at gusto ng Diyos ang bigatin para sa atin. Amen? Amen.